Posibleng papanagutin ng National Telecommunications Commission ng Globe at Smart kaugnay ng dami ng mga napuputol na tawag o dropped calls na nararanasan ng kanilang subscribers. Nangako naman ng Globe at Smart na reresolbahin ang problemang ito. Narito ang aking report. 4 na buwan lang ang nakakaraan, bagsak ang Globe at Smart sa pamantayan ng National Telecommunications Commission o NTC sa dami ng block calls sa mga tawag na hindi kumukonekta. Pero sa pinakahuling quarterly quality of service benchmark test na isinagawa ng NTC, pareho nang pumasa ang dalawang pangunahing telcos. Gayunpaman, pareho naman sila ngayong bagsak sa dami ng dropped calls sa mga tawag na napuputol. Sa test na isinagawa ng NTC nitong Setyembre, 2 sa bawat 100 tawag sa Smart ang napuputol. Sa Globe naman, halos 3 sa bawat 100 tawag ang biglang napuputol. Pinagpapaliwanag na ng NTC ang dalawang telco. The explanation expected to be submitted not later than Monday. Depende sa magiging sagot ng dalawang kumpanya, pwede umano silang panagutin. Fund of not more than 200 pesos per day, and the other by the Commission to stop accepting new subscribers. Isang buwan isinagawa ng NTC ang testing sa Metro Manila gamit ang mga postpaid SIM cards ng Globe at Smart. Sa ngayon, isinasagawa na rin nila ang test para sa huling quarter ng taon na kanilang ilalabas sa Disyembre. Ang Smart nais daw makuha ang kumpletong datos mula sa NTC, partikular na sa dami ng kanilang drop calls. Nagsasagawa na rin daw sila ng third-party test. Matapos mapagandang serbisyo laban sa block calls, pagtutuunan naman daw nila ng pansin ngayon ang drop calls. Ang Globe naman natuwa rin sa resulta ng NTC test. Bagamat nasa 62% pa lang daw sila sa kanilang modernisasyon, kitang malaki na ang iginanda ng kanilang serbisyo base sa test ng NTC. Itinuro din nila ang pagdami ng interference dahil sa mga illegal na repeaters at jammers na nakaapekto sa kanilang serbisyo. Makikipag-ugnayan daw sila sa NTC para masugpo ang paggamit ng mga illegal na kagamitan.